Alam niyo Krang, yung isa mga na-develop ko nung college ako sa Binild is procrastination. Kaya for the past videos and vlogs natin actually, medyo kine-correct ko yun. I think nag-start ako nung sa Marian ko yung Z400 na dala natin. Pero today, andito yung ating most requested sa atin na big bike to review or to experience, which is tong Svartbilen 401. Kaya tara, Krang, magmano na tayo. Coffee ride tayo. What's up, Cranks? Woo! September 30, 2024 actually, Cranks, is yung first time na nalipat from Ayala sa Lucky Mappy yung Husqvarna. Tapos ngayon, update natin is nasa Tri-Motors na sila. And at that time, I think 2023, 2022. Pero let me know in the comment section, Cranks, ha? Baka mali din ako. Kasi nagkaroon ng sobrang sale ito eh. Yung mga Svartbilen tsaka Vidbilen. Parang nasa 260k yata. Napaisip tayo nun. Aminin ko, napaisip tayo bumili nito nun. Pero may isa akong problema. Yung problema na yun is hindi pa rin ako marunong mag-clutch. Anyway, Cranks, ito na. 2021 Husqvarna Svartbilen 401. But first of all, I would like to thank Chinita Rider of the Rebels. Kasi actually, kanya rin to. Pati yung 790 na Adventure S, kanya rin yun. So kung titignan nyo, Cranks, yung development, di ba? From dito to 790. Di ba? Nakakatuwa. Ito pala, Cranks, pag nakita mo to sa marketplace, ang ranges ata nito nasa 160 to 200,000 siguro. Depende siguro sa condition eh. Pero majority mo nakikita ko ng mga second hand sa marketplace, di ba, hindi na masama. 160,000. Tapos nakaka-expressway ka na, di ba? Ang specs pala nito, Cranks, 398cc. Pero sa papel, 400cc. Kaya pwede ka mag-expressway. Meron siyang 44 horsepower. And by the way, itong 9.5 liters na fuel capacity niya, actually, magte-test tayo ng kanyang fuel consumption. So, papakita ko ng clip na nagpagas na tayo sa Shell MCX. Tapos babalik tayo doon at magpapagas ulit. So basically mga nasa 58 kilometers yung tatahakin natin today. Tapos papa-full tank tayo ulit. Ang seat height pala nito, Cranks, is nasa 820mm. At tutulungan tayo ni Cha off kickstand. Kasi siya 5'3 siya. Papakita rin ako ng clip. Bam! So Cranks, kung nasa mga nasa 5'3 ka na, medyo tiptoe ka na. Ang tires pala nito, Cranks, actually, kapareho ng SMCR na size. 110 na 17, 150 na 17 sa likod. I mean, I think yun yung minsan pinag-iisipan kung magpapalit tayo sa SMCR para pwede nating i-light off-road, di ba? Kasi kapareho siya actually ng tires. Ganda mag-ride today. I think may paparating na bagyo eh. Pero at least medyo sunny day today. Husqvarna, ayan o. Hindi siya ganun ka ayan, Cranks, yung Husqvarna Svartbilen 401. Kunyari beginner ka, tapos magta-transition ka na sa big bike, hindi ka masyado mabibigla sa torque. Yun ang pinaka napansin ko talaga dito. First, second, third, fourth, yan, fifth hanggang 6 gear, wala, malumanay siya. Hindi ka siya katulad ng mga ibang competitor niya. Actually, Cranks, ang napansin ko dito sa Svartbilen na 401, or siguro pati yung Vidbilen is manipis talaga yung gas tank niya. Kung saan ka kakapit dito eh. Parang medyo hindi ako nasanay nung for the past days. So I think para maipit mo yung gas tank, which is ito, yung hulma dito, inatras nila ng konti yung foot peg. Yung handlebar naman, Cranks, medyo maigsi siya para sa akin. Pero actually, for me, may pagkaano siya, yung clip-on, yung para sa mga sport bike. Parang ganun na yung vibe niya halos eh. Ayun, ganyan kaliit. Based naman sa speed, hindi ko alam kung ano yung top speed nito kasi hindi ko naman ako nagtetest ng top speed. Pero sa highway speeds, pwede na siya. Pero it's more of yung cruising speed.
if you want to get to point A to point B na medyo relax ka, yun, ito. Siguro itong Smart Pillion or yung Vitpillion. Yan o. Hindi siya ganun ka-torgy eh. At saka yung hataw-hataw. So, I think magko-contribute din to actually. Kung sino yung mga makakasama mo mag-ride. Kung ikaw solo rider ka, chill ride ka lang naman. I think ito perfect eh. Especially kung ikaw as a rider is on the shorter side. Papakita ko sa inyo cranks. Ito yung sinasabi ko sa inyo cranks. Titignan nyo, manipis-nipis yung kanyang gas tank. Which in turn, inatras nila to yung foot peg para nandito yung hita mo. Pero actually cranks, itong Smart Pillion or Vitpillion, ang sarap i-banking. And to prove it, follow nyo si 23 Moto. Check nyo yung mga clips niya. Pero pag attack position naman, okay yung parang hulma sa likod. Sarap ng mga ganito, yung mga quick coffee ride lang talaga, yung mga medyo malalapit lang, pang de-stress. Pero anyway, cranks, tara, pasok tayo sa loob, tapos sasabihin ko pa sa inyo yung aking mga thoughts about dito sa Smart Pillion 401. Anyway, cranks, thank you sa pagsama sa akin today ngayon. And naka-experience tayo nitong Smart Pillion na 401. Which is most requested nga natin dito sa channel natin na Crank Casual. If medyo alangan ka pa rin, kunyari, kung anong bibilin mo, kunyari, ayaw mo ng Z500 or kung pupunta ka sa Classic is yung Guerrilla 450, Duke 390, yan yung mga kalaban yan. Or yung CF Moto 450 NK. Kung titignan nyo, siguro Z500 is what? For reliability. 450 NK, which is more or less dahil 270 crank, di ba? Mukha siyang baby MT-07. Yung Duke 390 with its sharp looks and talagang maangas talaga yung Duke 390. And if you're getting towards to talagang parang mukhang classic talaga is yung Guerrilla 450. Pero kung gusto mo itong yung parang medyo neo-retro yung personality, I think itong Smart Pillion 401 yung pwede sa'yo. Nung nadadala-dala natin siya actually sa expressway, itong Smart Pillion 401, it's more of yung medyo cruiser vibes talaga. Parang chill ka lang talaga. Wala siya masyado yung speed eh. Yung speed builds up a bit. Kahit anong push mo ng throttle eh, parang it builds eh. Kaya very, very safe, especially pag sa mga beginner rider. So I think if ever merong perfect beginner bike for me, para sa akin I think ito at saka yung Z400 nga, yung mga naihiram natin. Pero kunyari, ikaw personality mo, ayaw mo ng Kawasaki, Royal Enfield, diba? Or ayaw mo yung Duke 390. Ito isang option. And I think sa marketplace, as I've said before, nasa 160,000 na siya. So, hindi siya masama. Para siyang magkano na ba Vespa, S125. Mga ganun na rin yun, di ba? Ito, at least nakakapag-expressway ka pa. Pero, cranks, pag meron ka ng Smart Pillion or Vitpillion, medyo pipiliin mo rin yung mga makakasama mo or kunwari mag-group ride kayo. Kasi medyo chill ride siya. And also siguro kung may group of friends ka or group of rider friends ka na hindi naman lagi na lang bumabakbak, di ba? And kung may problema naman, I think isa sa mga parang notion lagi. Pag Husqvarna or KTM, syempre ang iisipin lagi niyan, uy, nasa na yung parts niyan, di ba? Lagi na lang ganun. Kaya kung kailangan yung may matatanungan, if ever, about sa Husky nyo, kung na meron na kayong Smart Pillion ng Vitpillion, ayan, message nyo lang sila Motomax, baka matutulungan kayo. Kaya yung sa side ng kunyari mga maintenance, kumbaga covered naman yan. Anyway, cranks, maya-maya, check natin kung magkano yung fuel consumption nitong Smart Pillion. Pero ubusin ko lang to.
Okay, Cranks. Nandito na naman tayo sa Uni Oil para check natin kung anong kinonsumo natin. Actually, Cranks, medyo humataw-hataw tayo ng konti lang. Siguro yung takbo natin mga nasa 100, 120. Cranks, parang wala masyadong nabawas. Sir Aldrin, ifo-full tank ko. Magche-check tayo ulit ng consumption. Sige, sigad mo konti, kuya. Sige pa. Okay, Cranks, tapos na. Consumption natin, naka 2 liters tayo. Ipa-flash ko na lang sa screen yung ating consumption dito sa Svartpilen. And yeah, thank you for joining me today. Medyo chill ride lang tayo sa my coffee builders. And till our next coffee light, Cranks. Bye!